Ito, na-disconnect na natin ang ating battery sa ating setup. At natiktik ko na rin yung mga gilid niya, guys, no? So, nawala na yung dikit ng glue dun sa palibot ng ating battery cover. So, i-open na natin yung ating battery. So, so meron na naman tayong game plan ngayon. Sa kagaya ng mga nauna kong ginawa sa battery natin, nag-umpisa dito sa LB Tapsan na power wall. So pinalitan ko yan ng Smart BMS, kaya may makita nyo may Bluetooth module na dyan. No? So na-access ko na yung ating BMS through mobile app. Dahil nga Smart BMS yung nilagay natin. And sinabayan na rin natin na lagyan ng active balancer. No? And sumunod dyan, itong Gentype Power, bago-bago pa yung ating battery. Pero ang ginawa natin, gusto nating makita yung loob niya kung gaano kaganda, kaya binuksan natin. So, since binuksan na natin, ang ginawa natin, sinabay na natin na maglagay ng active balancer sa kanya para mas lalong humaba pa yung life ng ating prismatic cell, no? So, dito sa top cover niya, binutasan ko siya. Ang nakikita nyong ilaw dyan, ayan yung ilaw ng ating active balancer. So, para makita ko lang na yung ating active balancer ay gumagana. At ayun na nga guys, no? Since ganun ang ginawa natin dito sa Gentype, ganun na rin ang gagawin natin dito sa ating LB Tapsan. So ang kakaibahan lang, ito ay prismatic cell, ito ay cylindrical cell ang loob nito, no? Kasi ito pa yung mga nauna kong talagang battery. Nag-umpisa dito sa power wall bago ito yung next na binili natin. So para humaba pa lalo yung buhay ng cylindrical cell natin, is maglalagay tayo ng active balancer sa kanya. Ito, na-disconnect na natin ang ating battery sa ating setup. At natiktik ko na rin yung mga gilid niya, guys, no? So, nawala na yung dikit ng glue dun sa palibot ng ating battery cover. So, i-open na natin yung ating battery. So, ito ang laman ng ating LB Tapsan cylindrical cell na 12 volts. 100 ampere hour na battery, no? Yan, sa taas, sa ibabaw, ito yung ating BMS, no? Tapos sa gilid, nakita ko ng sensor, no? Temperature sensor na nakadikit sa battery. And ito yung ating balance lead connector sa BMS. Ayan, to. So ito yung P negative, papunta sa terminal ng ating battery. Ito naman yung positive, no? Ito naman yung negative ng ating string, no? Battery string. So connected to dito sa battery. So ngayon, titingnan natin kung kaya ba na hindi natin angatin yung angatin tong cylindrical cell, no? Kung mailalagay ba natin yung active balancer nang hindi na natin kailangan ilabas yung ating cylindrical cell. So, let's check, no? So, ang gagawin ko muna is iangat natin yung ating BMS, no? Tatanggalin ko yung mga screw niya sa 4 na sulok. Bago ko pala tanggalin itong mount ng ating BMS, so tatanggalin muna natin yung BMS sa pagkakakonect niya doon sa ating battery. So, umpisahan ko sa pag-disconnect nitong balance lead connector at susundan ng pag-disconnect ko nung B negative terminal, no, na nakakonekta dun sa main negative ng ating battery. Okay? So, tanggalin na natin. Yan. Disconnecta yung ating balance lead. Then, okay. Okay.
Yan. Ito no, pag angat natin ng ating BMS, so kitang-kita na dito yung connection ng ating balance lead na nakakalagay sa mga battery strings. So ibig sabihin nito guys, kung magkakabit tayo ng active balancer, so may separate balance lead yon, pwede sigurong dito na rin tayo kukonek kung saan kumonek yung balance lead ng ating BMS. Mag-check muna tayo ngayon ng voltage ng first string, no? Check natin kung gaano ka balance o imbalance yung ating battery strings, no? So, let's see. Okay, first string 3.35. Second string 3.32. Third string 3.34, and fourth string 3.34 din. So itong dalawa, medyo iba lang ng konti, pero malalapit naman yung value nila guys, no? So hindi siya ganun ka-imbalance, no? Considering na syempre may passive balancer naman tayo sa ating BMS, kaya siguro ganyan, no? Kahit na around 2 years na tong walang active balancer, is okay pa rin yung voltage ng bawat strings. So para lang yung nga maano pa natin, mapahaba pa natin yung buhay niya. So mag-i-install tayo ngayon ng active balancer. Ito pala yung gagamitin natin na active balancer from Dali. So same to nung in-install ko sa aking Gentile Power na 12 volts din na 200 ampere hour na lithium-ion phosphate. No? Same na variant. So, yung hardware na 5 ampere balancing current. So, pag open nyo nyan is may manual, merong active balancer, at may balance lead. Yan lang ang laman ng kahon nila. No? So, balance lead, syempre, 4S lang, no? 12 volts. Yan. So, walang wire yung iba sa balance lead. And ito yung ating active balancer. So nakalagay dyan, active balance module. So battery strings para sa 4S, 4 strings kasi ito, 12 volts, no? And balance current, maximum balance current is 5 ampere nga. Okay. So magsimula na tayong magkabit nito. Tignan natin ngayon yung connector ng balance lead ng ating BMS, no? Sa magkabilang gilid, main positive tsaka main negative, naka-o-ring siya. Ito siya guys, oh. Naka-o-ring terminal lag siya, magkabilang gilid. Tapos yung intermediate connector niya, ito yung isa tinanggal ko guys, no? Yan, oh. So pwede tayong mag-crimp dyan, no? Nakita nyo, meron siyang provision dito, no? Kung magdadagdag tayo ng balance lead, pwede siyang crimpan. So ang gagawin ko, ang plano ko is yung magkabilang gilid ng ating yung main positive at saka main negative is lalagyan din natin ng o-ring terminal lag. Tapos yung intermediate, hindi natin lalagyan ng terminal lag. Ang gagawin natin, ikikrimp na lang natin dito. Isasabay natin sa kanya. Ito, no, tapos na yung dalawang mainline connector. So ito yung main positive at ito yung main negative line. So yung intermediate connector, isi-crimp na natin doon sa existing connector ng ating LB Tapsan.
Ngayon, ikabit na natin yung mga balance leads. So, unahin ko dito sa positive. Then next is talihan na natin itong mga balance lead, no? Para medyo malinis tignan. Then, check natin, no? Check natin yung kung tama yung kabit natin sa balance lead. So, main. So, ito. Negative. $3.35, 6.67, 10.2, 13.3. So, tama guys. Okay, so balik na natin yung BMS, no? And hanapan natin ng pwesto later yung active balancer. Balik natin yung sensor. Okay. Itong active balancer natin, ang pinakamagandang posisyon siguro nito sa ating battery box is this side, no? Kasi kung papansinin nyo sa cover, this side clear din siya, no? Walang wire. Samantalang dito sa side na to, nandito yung mga main line ng positive and negative, no? So, dito ko na lang siya itatapat. So, itong pad na to, no, vibration pad, supporting pad na to, is babawasan ko na lang, no? Ayon sa kapal nitong ating Dali active balancer. Then, nakaharap siya dyan, yung terminal niya nakaharap dun sa right side natin para isusuksok natin yung ating balance lead connector. Kaya, bukasan natin yung kapal nito. Kasing kapal na siya, no? Dito natin ilalagay yung ating balik na muna natin yung connection ng ating BMS. So, unahin natin itong B negative.
So make sure walang loose connection ha. Okay, so hindi naman natin ginalaw tong sa ibabaw, no? Pero check na rin natin kung higpit. Yeah. And then, next sa B negative is pwede nyo nang ibalik yung balance lead ng BMS. Okay, so check natin. Yun. Bumalik na, no? Yung power. In-adjust ko lang ng konti yung ating active balancer pataas, no? Kasi baka pag sinara natin tong battery cover, itong battery terminal na to is tumama dun sa ating active balancer. So pansinin nyo sa kabilang side, free yung space dito, no? So kaya walang problema. And then, ayan, pwede na natin siguro ikabit yung ating balance lead para sa ating active balancer. So, na-expect natin na iilaw siya, no? Pag normal siya, normal operation, yung ating active balancer is may ilaw siya. Ayan, may ilaw na. So, gumagana na yung ating balancing. So, ayusin lang natin ng konti ito. And let's see, no, kung malalagyan natin ng hole. So, kasi free yung space dito. Kagaya ng ginawa ko sa Gentai, yung cover niyang battery, kita yung indicator light ng ating active balancer. So, try natin dito sa LB Topsan. Sara na muna natin itong ating battery. At nilagyan ko na pala siya ng butas, no? Ito. So, soldering iron lang yan, no, para mabutas natin yung battery cover. Tapos, nilagyan natin ng thermal film tape para hindi pasukan ng alikabok yung loob ng ating battery. So, ang gagawin natin next is i-charge natin siya using external charger. No? So, after ma-charge, pagpapahingay natin yung battery and saka natin susukatin yung voltage per cell, no? Kung balance na siya. Gamitin natin itong ating 20 ampere na smart battery charger para i-charge yung ating 12 volts 100 ampere hour na battery. So, select natin yung type ng battery, lithium-ion phosphate. And then, clip na natin yung alligator clip sa battery terminal para makapagsimula na siya ng charging. So, update ko kayo later pag na-full charge na siya. Maganda talaga pagkita mo yung ilaw na active balancer doon sa cover natin, no? So, alam na alam mong gumagana yung nilagay natin sa loob. At ayun na nga guys, no? So, 7 oras nang nakalipas since na full charge natin itong ating LB Topsan na 12 volts 100 ampere hour. So, ngayon, ang gagawin natin is i-check na natin kung nag-balance ba yung mga battery strings natin sa loob, no? So, open na natin itong ating battery. Okay, ayan, no? So, ito yung active balancer natin nandito. Ngayon, check natin syempre yung voltage ng each string, no? So, gagamit tayo ng multi-tester. Okay, so set na natin to. Ito na natin lagay. Tapos, hindi ko na kailangan baklasin yung BMS natin kasi andito na yung balance lead connector ng ating active balancer. So, dito na lang tayo measure, no? So, tatanggalin ko muna yung balance lead ng active balancer para i-measure natin yung each string. So, measure natin first string. First string is
3.34 volts. Second string, 3.34 volts. Third string, 3.34 volts. And fourth string, 3.34 volts. So, balance na lahat ng string natin ngayon sa tulong ng ating 5 ampere na active balancer, no? So, ang gagawin natin is ibabalik na natin siya. Kakabit natin ulit sa ating active balancer. Yan. So, iwan na lang natin na connect talaga yung ating active balancer, no? Para hindi na mawala sa balance yung mga strings natin. Dahil ano na rin to, no? 2-year-old battery na rin to. So, mas maganda na balance. Ma-maintain natin yung balance each string para lalo pang mas tumagal yung ating battery. Mabalik na natin to. And ayun, ready na to na i-hook up natin dun sa ating solar setup. At ito na nga guys, so nakabit na natin yung ating battery sa ating solar setup. Ayan, kitang-kita natin yung indicator light ng ating active balancer sa loob. 13.6 volts yung nakikita nyo yung voltage ng ating battery. Charging yan guys, no? Sa ating POMR Solar Charge Controller.